ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Magkikita na ang mag-amang Ina at Tony. Walang kamalay-malay si Lani na ang lalaking hinahanap niya ay nakausap na pala si Ina. May lihim na sorpresa ang mag-ama kay Lani. Abangan natin sa Shining Inheritance. Inuwi ni Sally si Joanna. Walang kamalay-malay si Joanna dahil sa sobrang kalasingan niya na hindi siya tutulungan ni Sally. Sinamantala ni Sally ang kalasingan ni Joanna para magawa niya ang plano niyang ibenta si Joanna sa isang mayamang parokyano. Ito ang negosyo ni Sally, ang maghanap ng magandang babaeng biktima para pagkakitaan. Nasaktuhan na pariwara si Joanna nung gabing yon, kaya siya ang nabiktima ni Sally. Hinahanap ni Ina at Yuan si Joanna matapos ang hindi natuloy na karera. Muntikan na silang magkita ni Tony dahil galing sina Ina at Yuan sa dating restaurant ni Tony. Si Tony naman matapos makatakas ay nakatagpo ng isang mabuting tao. Nagpahatid siya sa lugar kung saan nakatayo ang dating restaurant niya. Pumasok siya sa computer shop upang makakonekta kay Ina. Hindi na niya matawagan si Ina dahil lahat ng contacts ni Ina ay deactivated na. Kahit ang social media ni Ina ay wala na rin dahil inutusan at tinakot pala ni Lani sina Ina na tanggalin ang lahat ng contacts para hindi sila habulin ng mga pinagkakautangan ni Tony. Halos abot kamay na ni Ina at Tony ang isa't isa, pero hindi pa rin nagtugma ang landas nila. Nagpatuloy sa pag-email si Tony kay Ina at pinapaalam niyang buhay siya. Binanggit ni Tony kay Ina sa email nito na may kinalaman si Lani sa masasamang nangyari sa kanya. Sa kabilang banda, dumating na ang mayamang parokyano na kliyente ni Sally sa hotel. Tawang-tawa si Sally dahil kumita na naman siya. Nagmamakaawa si Joanna, pero dahil sa pagiging ganid ni Sally sa pera, ay hinayaan na niya ang kliyente niya na gawin kay Joanna ang gusto nitong gawin. Iyak nang iyak si Joanna, nagmamakaawa, nanlalaban siya. Gusto niyang tumakas, pero mahina siya. Hindi niya kayang iwasan ang parokyano. Kawawang-kawawa si Joanna. Samantala, patuloy na naghahanap sina Yuan at Ina kay Joanna. Dahil 24 oras nang nawawala si Joanna, mas lalo silang nag-alala nang makita nila ang mga kaibigan ni Joanna at malaman nilang walang alam ang mga ito kung nakauwi na ba o hindi nang ligtas si Joanna. Natuklasan ni Ina at Yuan na iniwan ng mga kaibigan si Joanna sa bar kung saan sobrang nalasing si Joanna. Galit na galit si Yuan sa kapabayaan ng mga kaibigan. Wala man lang naging malasakit ang mga kaibigan kay Joanna. Hinayaan na walang kasama ang kapatid sa gitna ng mapanganib na kalagayan ng lugar. Inawat ni Ina si Yuan. Inaya na lang ni Ina si Yuan na magpunta sa bar kung saan nagkasiyahan sina Joanna nung gabing yon. Dumiretso ang dalawa dito. Agad silang nagtungo sa bar para questionin ang may-ari kung nakita ba nila si Joanna. Nag-request na rin sila ng CCTV footage kung sino ang naging kasama ni Joanna sa paglabas sa bar. Nakita nila ang dalawang taong nagtangay kay Joanna. Isang lalaki at isang babae. Hindi nila kilala ang mga ito. Alam nilang nasa panganib si Joanna. Dahil pasuray-suray si Joanna sa video, halatang wala sa matinong pag-iisip. Hindi rin sila makikilala ni Joanna. Walang laban si Joanna na tanggihan ang dalawang tao dahil sa sobrang kalasingan nito. Dahil kabado na sina Ina at Yuan sa kalagayan ni Joanna, nag-report na sila agad sa police station para mas mapabilis ang paghahanap kay Joanna. Nag-aalala sila dahil nakidnap na si Joanna. Ipinakita nila ang pagkakakilanlan ng dalawang taong kumuha kay Joanna. Nakilala ng mga pulis ang dalawa
dahil matagal na pala nilang modus ang mangkidnap sa bar na mga babae at pinibenta sa mga mayayamang parokyano. Matagal nang wanted ang dalawa. Ngayon ay makakagawa na ng paraan ng mga pulis para madakip ang dalawang suspects. Agad umaksyon ang mga pulis. Dali-dali nilang nahanap ang kinaroroonan ng mga suspect dahil na rin sa tulong ng mga CCTV na binigay ng bawat barangay na madaanan ng sasakyan na pinagdalhan kay Joanna. Hanggang sa matunton nila ang hotel na pinagtataguan kay Joanna. Mabilis na nilusob ng mga pulis ang kinaroroonan ni Joanna upang mailigtas sa tiyak na kapahamakan. Hanggang sa tumambad kina Ina at Yuan ang lugmok na kalagayan ni Joanna. Kaawa-awa ang hitsura ni Joanna. Iyak siya ng iyak. Tumakbo sina Yuan at Ina papunta kay Joanna upang ipakita ang tunay na pagmamalasakit. Niyakap agad ni Joanna si Yuan dahil sa wakas may isang tao na siyang masasandalan sa kabila ng mga masasamang nangyari sa kanya. Ramdam na ni Joanna na ligtas siya sa mga bisig ng kapatid. Nakita rin ni Joanna ang presensya ni Ina. Hindi na siya nagalit. Gumaan na ang pakiramdam ni Joanna kay Ina dahil isa si Ina na tumulong sa kanya para makaligtas sa kawalang hiyaan ng kliyente ni Sally. Sinabi rin ni Yuan na si Ina ang tunay na nag-aalala para kay Joanna at hindi ang mga kaibigan nito. Hanggang sa kalmado na ang lahat. Nahuli na ng mga pulis ang mga kriminal at naiuwi na rin si Joanna sa bahay nila. Sinalubong siya ni Lola Oria. Niyakap at umiyak si Lola Oria na makita ang itsura ni Joanna na mahirap ang pinagdaanan niya sa mayamang parokyano. Awang-awa si Lola Oria kay Joanna. Nagmamakaawa si Joanna kay Lola Oria na tanggapin siya. Humihingi ng tawad si Joanna kay Lola Oria. Mabilis naman pinatawad ni Lola Oria si Joanna dahil sa kabila ng pagiging pasaway ni Joanna ay mahal pa rin niya ang apo. Mas nangingibabaw pa rin kay Lola Oria ang pagmamahal sa apo kesa ang galit. Nagyakapan ang maglola. Nakangiti naman sina Yuan at Ina sa nasaksihan. Samantala, sobrang natatakot si Lani na baka isang araw ay sumulpot na lang si Tony. Kapag mangyari yon, ay babalikan si Lani ng insurance para bawiin ang nakuha niya dahil sa peking pagkamatay ni Tony. Babalik na naman sa hirap si Lani. Sa isip ni Lani, kailangan niyang maunahan si Ina na makita si Tony. Sinubukan ni Lani na magpunta sa Shining Casserole para mag-imbestiga kung may isang lalaking customer ba na naghahanap kay Ina. Sigurado si Lani na si Ina ang unang pupuntahan ni Tony, kaya nagbaka sakali siya na magtanong sa staff ni Ina habang wala siya. Pero inabutan siya rito ni Ina. Narinig ni Ina ang tinatanong ni Lani sa staff niya. Inusisa rin ni Ina si Lani kung sinong lalaking customer ang maghahanap sa kanya. Nabigla si Lani. Nagdahilan na lang siya. Sinabi ni Lani na may mayamang lalaking customer ang gustong mag-invest sa restaurant ni Ina. Natatawa lang si Ina dahil lingid sa kaalaman ni Lani. Nagkita na sila ng tatay niya. Nagkita na sina Tony at Ina ng palihim. Walang kaalam-alam si Lani na nagkasundo na ang mag-ama at may hinanda na silang plano para sorpresahin si Lani. At yan ang mga pakakaabangan natin sa Shining Inheritance. Please like this video and please subscribe to my channel. At magkita-kita po muli tayo sa mga susunod pang episodes.